Hello mga ka-Health Real Talk! Tumataas ang kaso ng tuberculosis sa Pilipinas. Ito ay nakakaalarma, nakakalungkot at nakakapagtaka. Habang patuloy nating naririnig ang mga ulat tungkol sa pagdami ng kaso ng tuberculosis, isang tanong ang hindi mawala sa isip ng marami. Ano ang nangyari sa ating primary healthcare system? Hindi ba't ang unang depensa ng bawat Pilipino laban sa sakit na ito ay ang ating barangay health centers at rural health units? Pero ano ang totoong sitwasyon sa maraming barangay? May mga health center na isang nurse lang ang naka-duty para sa libu-libong residente. Kulang ang mga barangay health workers at madalas ay maliit lamang ang honorarium. Walang sariling laboratorio para sa TB screening. Walang x-ray machine. Kulang ang supply ng gamot at diagnostic materials. May mga pasilidad na sira ang kagamitan o hindi sapat ang maintenance. At kung minsan nga, ang pasyente ay kailangan pang bumiyahe ng ilang kilometro para lamang magpa-check up o magpa-test. Paano natin maaasahang maagapan ang TB kung ang mismong unang linya ng depensa ay hirap na hirap ding lumaban? At habang ang mga doktor, nurse at barangay health workers ay patuloy na nagsasakripisyo, nararapat lamang na itanong, nasaan nga ba ang pondo? Ang pondong inilaan para sa primary healthcare ay hindi dapat makita lamang sa mga ulat o spreadsheets. Dapat ito ay nakikitang maayos at kumpletong health center. May sapat na health workers, may maayos na TB screening at laboratory services, may sapat na gamot at diagnostic equipment, may aktibong house-to-house screening at health education programs. Hindi natin sinasabing walang ginagawa ang gobyerno. Marami ng programa at maraming health workers ang tunay na nagseserbisyo ng buong puso. Pero kung patuloy na tumataas ang kaso ng tuberculosis, hindi ba panahon na upang tanungin, epektibo ba ang sistema? Umaabot ba ang serbisyo hanggang sa pinakamalayong barangay? At sapat ba ang suporta sa mga health workers na araw-araw na nakikipaglaban sa sakit at kahirapan? Ang laban kontra TB ay hindi lamang responsibilidad ng Department of Health. Ito ay responsibilidad ng national government, local government units, barangay officials, healthcare workers at ng bawat mamamayang Pilipino. Dahil ang tuberculosis ay hindi lamang sakit ng baga. Ito ay sintomas ng mas malalim na problema, kahirapan, kakulangan sa edukasyon, hindi pantay na access sa healthcare at isang primary healthcare system na kailangan pang palakasin. Hanggat may barangay na walang sapat na serbisyong pangkalusugan, may Pilipinong mahuhuli sa pagpapagamot. At hanggat may Pilipinong nahuhuli sa pagpapagamot, patuloy nakakalat ang tuberculosis. Ang tanong ay hindi lamang kung gaano kalaki ang budget. Ang tanong ay, nararamdaman ba ito ng ordinaryong Pilipino sa kanyang barangay? At ang Health Real Talk, hindi tayo nagtatanong para manisi. Nagtatanong tayo dahil bawat Pilipino ay may karapatang mabuhay ng malusog at may dignidad. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Real issues, real stories, and real solutions. Have a nice day, everyone.